Ang horror sa Biblia. Pagpasensyahan nyo na ang boses ko, mga katinagalog ko, dahil alam nyo naman ang pinagdaraanan ko, mga katinagalog. At dahil nalalapit na ang undas, ay marapat na atin namang konting pagkwentuhan ang mga kababalaghan. Mga katinagalog ko, alam nyo ba na kahit sa Biblia ay naitala ang mga zombie, mangkukulam, mahika, ang mga oracle, ang mga medium o ang mga espiritista, ang mga demonyo, pagsabi at kung ano-ano pa. Kaya naman samahan nyo ako upang atin bang mas tuklasin ang mga bagay-bagay na ito. Ang pagtawag sa espiritu ng propeta. 1 Samuel verse 28, chapter 7 hanggang sa chapter 20. Ang unang hari ng Israel na si Saul ay ipinatawag ang kaluluwa ng pumanaw na propeta na si Samuel. Ito ay dahil sa desperasyon. Nang magtanong ang haring ito sa kanyang alipin, ay sinabi nito na sa kanyang bayan sa Endor ay may makagagawa ng nais nitong mangyari. Kaya sila ay nagtungo nga. Doon ay tinanong ng mangkukulam kung ano ang itsura ng espiritu ng propeta na ipinapatawag niya, at nagtagumpay ang mangkukulam sa pagtawag sa kaluluwa na hinahanap niya. Sa unang tingin pa lamang ay alam na ni Saul na ang espiritu ngang ito ay kay Samuel. Ito ay kinausap niya at tinanong naman siya ni Samuel kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sumagot ang haring si Saul na hindi na siya sinasagot ng Panginoong makapangyarihan. Kaya naman desperado na siya kung papaanong gagapein ang kanyang matinding kalaban. Sinagot naman siya ng yumaong propeta nang bakit ako ang tinatanong mo, gayong tinalikuran ka na ng Diyos Ama at naging kalaban na niya. Ito ang salita niya na sa akin ay dumadaan lamang. Inalis ng Panginoon ang pagiging hari mula sa iyo at ibinigay na sa kapwa mo kay David, dahil hindi mo pinakinggan ang utos sa iyo na ibuhos ang galit niya kay Amalek. Kaya ito ay ginawa naman niya sa iyo. Ibibigay ng Diyos Ama ang Israel kasama ka sa mga Palestino. Bukas ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko na, at maging ang kampo ng Israel ay ibibigay na rin sa mga Palestino. Bumagsak na lamang sa kinatatayuan itong si Saul dahil sa takot sa tinuran ng kaluluwa ng yumaong propeta na si Samuel, ang zombie. Sekaria chapter 14 verse 12. Ito ay ang peste na ipapataw ng Diyos Ama sa mga bayan na kumakalaban sa Jerusalem, at ito ang sinabi niya, ang kanilang mga laman na ay mabubulok kahit pa sila ay nakatayo sa kanilang dalawang paa. Ang kanilang mga mata ay mabubulok sa butas nila, at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bunganga. Ito ay dahil sila ay makasalanan, at ang kasalanan nila ay kanilang mararamdaman, at sila ay magiging mga buhay na patay. Ang mga putol na daliri. Daniel chapter 5 verse 1 hanggang 31. Habang nagdiriwang at nagsasayawan ang anak ng haring si Nebukadnesar kasama ang libong mamamayan sa kanyang mahal na bayan, ipinakuha nito ang ginto at pilak na lalagyan mula sa templo ng Jerusalem ng kanyang ama kasama ang kanyang mga asawa. Kalukadidang ay sabay silang uminom at pinapurihan ang mga Diyos ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Nang biglaang sa harap ng libo nitong bisita ay may putol na mga daliri ang lumabas at isinulat ang kataga na Mene-Mene Tekel Parsin. Kaagad ipinatawag ng hari ang sinumang makapagsasabi sa kanya ng ibig sabihin ng isinulat ng mahiwagang putol na mga daliri. Ang pabuyang ibibigay niya ay kapangyarihan, kayamanan at katanyagan. Kung sino man ang makapagsasabi sa kanya nito na siyang magiging ikatlo na pinakamakapangyarihan sa kanyang kaharian. Ngunit tila ba wala sa kanyang tama na makapagpaliwanag. Pinapunta ng reyna ang isang maalam daw na tao na ang pangalan ay Daniel upang ipaliwanag sa kanila ang nakasulat sa pader. Ayon kay Daniel, na ibigay mo na sa iba ang yaman at katanyagan. Akin na lang ipaliliwanag sa iyo ang ibig sabihin ng sinulat ng putol na mga daliri. Ipinaliwanag nito kung papaanong ang
ang ama nito na si Nebuchadnezzar ay naging arugante at kinain ng kanyang pride. Kaya naman inalis sa kapurihan at binigyan ng isip ng isang hayop, saka ipinadala sa kabukiran upang mabuhay na tila ba isang mabangis na donkey o isang besiro. At ito ay mananatili sa ganito hanggang sa kilalanin nito muli ang nag-iisa at pinakamakapangyarihang Diyos Ama at ang mga kalayaan ng kanyang kaharian na nasasakupan. Matapos ito ay hinarap nito ang hari at sinabi, hindi ka nagpakababa sa kabila ng alam mo na ang pinagdaanan ng iyong mismo na ama. Sa halip ay kinalaban mo ang kataas-taasang Diyos Ama. Kinuha mo ang kupita mula sa kanyang templo. Ininuman ito habang pinapupurihan ang mga bulaan na mga Diyos. Kaya ipinadala niya ang kanyang mga daliri. Ang ibig sabihin ng mene-mene tekel parsil ay nang timbangin ka sa balanse, nakita na ikaw ay kinapos. Ang demonyo sa baboy. Matthew chapter 8 verse 28 hanggang 33. Nang dumating si Hesukristo sa rehiyon ng Gadarenes, ay sinapian ng dalawang demonyo ang lalaking galing sa libingan. Ito naman ay kanyang nasalubong. Talaga namang bayolente ang taong ito, kaya naman doon ay walang makaalpas upang makadaan. Nang makita nito si Jesus, sila ay sumigaw, "Ano ang kailangan mo sa akin, anak ng Diyos? Pumunta ka ba rito upang kami ay pahirapan bago pa dumating ang takdang panahon?" Sa hindi kalayuan ay may kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa ang mga demonyo kay Hesukristo. "Kung paaalisin mo kami ay ikasi mo kami sa mga baboy." At sinabi ni Jesus, "Sige." Kaagad namang umalis ang dalawang demonyo at kumasi nga sa mga baboy. At ang kawan naman ng mga baboy ay tumakbo sa makipot na daanan ng pangpang at nahulog sa lawa at saka nalunod at pumanaw sa katubigan. Ang mga buhay na bangkay. Matthew verse 27, chapter 50 hanggang 53. At nang si Jesus ay umiyak ng malakas at kanyang pinaubaya ang espiritu sa Ama, ang kortina ng templo ay napunit mula sa taas hanggang sa baba. Ang lupa ay nayanig at ang lupa ay nahati. Ang mga libingan ay nabuksan. Ang mga katawan ng mga banal ay muling nangabuhay. Lumabas sila sa kani-kanilang libingan at matapos na mabuhay ni Jesus, sila ay nagsipunta sa banal na syudad at nakiharap at nakita ng mga hindi mabilang na mga tao. Mga katinagalog ko, marami pa pong kwento sa Biblia na tila ba nakakatakot at kakaiba. Kasama rin sa mga naisulat sa Biblia ay ang mga magaganap sa hinaharap. Sa susunod na ating talakayan ay ibabahagi ko sa inyo ang mga kakaibang mga isinulat sa Biblia na tila ba nagkatotoo nga. Sa ngayon, maraming salamat mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa medyo nakakatakot na segment natin